Lalin, ano ang nangyari sa public hearing ng Senado kanina pati na sa sinasabing inspeksyon ng mga senador sa KOJC compound? May nakita nga bang hukay doon? Monica, kinumpirma ng Office of the City Building Official na talagang bagong semento ang nakita ng mga senador kanina at ilang mga pinatawan ng media doon sa basement ng JMC building. At update naman dito sa Senate hearing ay ongoing pa rin ang pagpresenta ng KOJC sa kanilang side patungkol dito sa operasyon ng PNP. Hindi pa natin naririnig itong side ng PNP. Pagkatapos kasi ng KOJC ay ito namang side ng PNP ang kanilang sasagutin ang lahat ng mga akusasyon ng KOJC. Pasado alas 10 ng umaga nang magsagawa ng inspeksyon sina Senators Ronald De La Rosa at Robin Padilla sa compound ng KOJC kasama ang mga abogado ng grupo at mga miyembro ng media. Habang nag-iikot sa compound, kapansin-pansin na kumpara sa mga nakalipas na araw ay mas kaunti ang bilang ng mga pulis sa loob ng compound kanina at wala na ring nakaharang na tropa sa ilang gusali doon. Unang pinasok ni Senator De La Rosa ang KOJC Cathedral kung saan sinasabing may nakita umano ang mga pulis na sekretong lagusan ni Kibuloy. Sinilip ng mga senador ang sinasabing secret door na kadugtong ng isang kwarto. Ito yung sinasabi ng KOJC na holding room umano ni Kibuloy kapag magsasalita sa pagtitipon. Sa bandang stage ng cathedral, nakita ang isang butas na tinatakpan ng punit na carpet. Sunod na pinuntahan ang basement ng JMC College kung saan sinasabing may malalim na hukay na ginawa para hanapin ang umano'y underground bunker. Pagpasok ng mga senador, walang nakitang malaking hukay pero may bahagi ng sahig na may mga nakatambak na mga kahoy. Nang alisin ng mga kahoy ay tumambad ang sahig na may magkaibang itsura na tila hindi pa lubusang natutuyo na semento. Kaya pinatawag ang mga tauhan ng Office of the City Building Official para suriin ang sahig gamit ang kanilang equipment para malaman kung basa pa ito o hindi. Kinumpirma nila na bago pa lang ang semento sa sahig batay sa naka-indicate sa kanilang instrumento. Sunod na sinilip ang hangar ng air assets ni Kibuloy. Sa oras na iyon ay dumating na si Senator Bongo pati ang mga tauhan ng Commission on Human Rights na sumama rin sa inspeksyon. Alauna ng hapon nang magsimula ang joint public hearing ng Senado sa Sangguniang Panglungsod at nag-face off sa pandinig sina Pier-o Davao Director Brigadier General Nicolas Torre III at ang mga kinatawan ng KOJC. Sa pagdinig, nagpalitan ng paratang ang dalawang panig hinggil sa paglusob ng mga pulis noong madaling araw ng August 24. Sa puntong ito, inamin ni General Torre na may bitbit na armas ang ilang unit ng mga pulis nang pasukin ang compound. Napag-usapan din sa pagdinig ang sinasabing pulis na nakuhanan ng video ng umano'y gumamit ng pepper spray laban sa isang KOJC official. Reklamo ng KOJC, hindi ito nararapat gawin ng isang pulis na sinang-ayon na naman ni Senator De La Rosa na anya ay maling-mali lalo na at babae at maedad na ang umano'y naging biktima. Ayon naman sa Pier-o Davao, na-relieve na ang nasabing pulis at sumasailalim na sa investigasyon. Inamin rin ni General Torres sa pagdinig na naghukay nga sila sa basement ng JMC College at hindi pulis kundi mga sibilyan ng ilang lalaki na nag-viral ang larawan habang nakasuot ng athletic uniform. Anya, mga minero ito na kinuha nilang serbisyo para tumulong sa paghukay sa compound para mahanap umano ang underground bunker ni Kibuloy na inilarawan niya bilang extraordinary o end-of-the-world bunker. Paliwanag naman ng NAPOLCOM, patuloy pa rin naman ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng PNP kaya maaari umano silang manghingi ng tulong sa mga civilian kung sa tingin ng PNP na may sapat sila na batayan na positibong nasa ibaba ng lupa si Kibuloy. Ayon naman sa Integrated Bar of the Philippines, maaari lamang humingi ng tulong sa mga civilians kung aktong huhulihin ang isang suspect, hindi sa paghahanap ng arestado. Inamin rin ni General Torres sa pagdinig na wala silang hawak na permit mula sa kinauukulang government agency para maghukay sa compound. Iginit rin ng general na may paliwanag at sapat silang dahilan sa ipinatupad nilang mga operasyon para mahanap si Kibuloy at 4 pang co-accused nito. Samantala,
Na-question din ni Senator De La Rosa ang paggamit ng LRAD o Long Range Acoustic Device ng PNP sa panahon umano ng pananalangin ng KOJC members. Pero sagot ni Torre, wala naman umanong impormasyon galing sa KOJC na nananalangin sila at huwag gamitin ng maingay na device ng PNP. Itinanggi naman ni Torre ang akusasyon ng KOJC na gumamit umano sila ng tear gas na nagdulot sa pagkamatay ng isang members at ilan pang mga sugatan. Nagsagawa umano sila ng surveillance bago pasukin ang compound kaya pinaghahandaan nila ang anumang casualties. Sinabi pa ni Torre na ang mga equipment na tinatawag nilang live and motion detector at ground penetrating radar ay mula sa BFP, MMDA at private company na nakadesenyo para sa pagdetect ng buhay ng tao sa ibaba ng lupa. Samantala, kasama rin sa pagdinig kanina ang ilang kinatawan ng DILG, DOJ, Davao City Mayor na si Basta Duterte, DSWD, Commission Human Rights, IBP, NAPOLCOM, NBI, CHED at DepEd. Muli na maiginiit ni Senator De La Rosa ang paalala sa mga pulis at mga nasa posisyon na gawin ang kanilang tungkulin alinsunod sa batas at kung ano ang nararapat nang walang nalalabag na karapatan. Ipinunto rin ni De La Rosa na 2 linggo nang naghahanap ang mga pulis pero hindi pa rin anya successful ang service na warrant of arrest laban kay Kibuloy. Nais naman ng KOJC na umalis na ang mga pulis sa kanilang compound para makapag-resume na ang kanilang operasyon at makabalik na sa pag-aaral ang mga estudyante. Ayon naman sa Commission on Human Rights, magsasagawa sila ng thorough investigation sa operasyon lalo parehong may paratang na human rights violation ang magkabilang panig. Monica, hanggang sa ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin ang Senate hearing dito sa Sangguniang Panglungsod ng Davao City at ang side pa lang ng KOJC ang ating naririnig at pagkatapos ito naman ay ipepresenta naman ni General Torre ang kanyang side. Marami mga tanong kanina sa kanya si Senator De La Rosa pero paulit-ulit na ipinapahayag ni Torre na bigyan na sila ng pagkakataon na i-present ang kanilang side dahil doon nila explain kung kailan ba ito matatapos or hanggang kailan ba ito dahil may halos 2 linggo na silang nananatili sa KOJC compound. Monica. Maraming salamat, Lalaine Moreno, live mula sa Davao City.